Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang An Empress and the Warriors na napalabas noong 2008. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa simula ng pelikula, nakita namin ang isang mandirigma na nagngangalang Mayong. Siya ay nakatayo sa tabi ng mga mandirigma na nakipaglaban at namatay kasama niya. Maya-maya lang ay may dumating na babae na nagngangalang Yen. Siya ay anak ng isang hari. Binuhay ng hari si Mayong mula pagkabata. Ginawang mandirigma, parang magkapatid ang relasyon ni na Mayong at Yen. Ang mga digmaan ay nangyayari sa kanilang kaharian yan. Habang nakikipaglaban, ang hari ay malubhang nasugatan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Mayong na mag-ingat bilang kapitan ng kanilang hukbo. Pagtatapos ng pelikula, kaya nakaramdam ng inggit ang pamangkin ng hari na si Simidi nang makita si Mayong. Sinabi ng hari kay Mayong na maraming kaaway sa anyong kaibigan, mag-ingat. Kalaunan ay nakipagdigma si Mayong sa kanyang hukbo. Pagkatapos ay dumating si Yen upang makilala ang kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi ng hari na nasa iyo ang lahat ng mga kwalifikasyon upang maging reyna ng kahariang ito. Ayaw na ni Yen na maging reyna. Sa tingin niya ay sapat na kung buhay ang kanyang ama. Dumating si Simidi upang salubungin ang hari. At sinabing nagkamali ka sa pagtatalaga kay Mayong bilang pinuno ng hukbo. Hindi niya deserve yun. Tapos sabi ni King hindi mo maiintindihan si Mayong. Nang marinig ito ay nagalit si Semidegi at pinatay ang hari. Labis na nalungkot si Yen sa pagkamatay ng kanyang ama. Makalipas ang ilang araw ay magaganap ang libing ni King. Doon ang tagapayo ng hari ay si Teng. Sinabi niya kung ano ang huling hiling ng hari. Dapat italaga si Mayong bilang pinuno ng hukbo. Nang marinig ito ni Samedi ang kanyang mga tagasunod ay hindi sumasang-ayon. Tapos sabi ni Yen, pupugutan daw ng ulo ang sinumang magsalita ng taliwas kay Mayong. Nagiging reyna si Yen. Si Mayong ang nag-aalaga sa hukbo. Galit na galit si Samedi kay Yen. Gumawa siya ng mga plano na alisin siya sa posisyon ng reyna. Si Samedi ay nagpakalat ng tsismis sa kaharian na ang isang babae ay hindi reyna ng kaharian. Kailangan ni Yen ng karagdagang pagsasanay upang maging isang mahusay na reyna. Sabi ni Mayong, bibigyan kita ng magandang pagsasanay kasama si Yen. Tapos sinasanay ni Mayong si Yen. Kailangang harapin ni Yen ang maraming mga hadlang habang nagsasanay. Gayunpaman, nais niyang pamunuan ang kaharian tulad ng kanyang ama. Siya ay unti-unting gumaganap ng napakahusay sa archery at iba pang pagsasanay. Isang araw habang hinuhugasan ni Yen ang kanyang kabayo, dumating si Simidi doon. Nagpadala siya ng ilang tao sa tubig upang patayin siya. Pagkatapos ay tumakas si Yen mula sa kanila gamit ang lahat ng kaalaman na kanyang natutunan at pagsasanay. Hinahabol at inaatake pa rin nila siya. Pagkatapos ay isang palaso ang tumusok sa Yen. Kaya bumagsak siya. Tapos tumakbo silang lahat sa kanya. Maraming bitag sa gubat na iyon na hindi nila alam. Lahat sila ay nakulong dito. Isang lalaking nagngangalang Xian ang nagligtas kay Yen at dinala siya sa kanyang lugar. Tinatrato siya at inaalagaan niya. Nagising siya pagkatapos ng 7 araw. Hindi nga alam ni Yen kung nasaan siya. May tiwala siya kay Xian. Sinabi sa kanya ni Xian na aabutin ng isa pang 3 araw para ganap kang gumaling. Gusto ni Yen si Xian. Ngayon naaalala niya ang kanyang tungkulin. Si Yen ay isang reyna at kailangan niyang pamunuan ang kanyang kaharian. Isang araw dinala ni Xian si Yen sa isang magandang lugar. Doon niya sinasabi na, gusto kong lakbayin ang mundong ito sa isang hot air balloon minsan. Sinabi rin ni Yen ang kanyang panaginip. Gusto niyang protektahan ang kanyang kaharian. Bukod sa gusto niyang maging mabuting reyna. Kinabukasan ay nagpasya siyang pumunta sa kanyang kaharian. Hindi makatulog sina Xian at Yen sa araw na iyon. Dahil sa umaga kailangan nilang maghiwalay. Maya-maya ay dumating si Yen at nahiga sa tabi ni Xian. Kinabukasan, magkasamang umalis sina Yen at Xian papuntang kaharian. Sa kabilang banda, hinahanap ni na Mayong at Teng tapos may nakita silang espada sa gubat. Ang espadang iyon ay isang bagong Moon Warrior Sword. Maya-maya ay nagpakita sa kanila sina Yen at Xian. Naghihinala si Mayong kay Xian. Tapos sinabi ni Yen kay Mayong na ito ang taong nagligtas sa buhay ko. Tapos nagpasalamat si Mayong sa kanya. Pagkaalis nilang lahat papuntang kaharian. Sa daan, alam nilang sinalakay ang kanilang kaharian. Sinabi ng mga tagasunod ni Simidi na hindi tayo lalaban hanggat hindi naging hari si Simidi. Nang maglaon ay sumama sina Mayong at Yen sa labanan kasama ang kanilang 2,000 sundalo. Ngunit ang hukbo ng kalaban ay higit sa 10,000. Maliit ang hukbo ni Yen, maliit ang tsansa nilang manalo. Bayanihang lumalaban si Mayong sa mga kalaban. Pagkatapos ang kanilang hukbo ay gagawa ng paraan upang makatakas.
Pagkatapos ay tumakbo si Yen palayo sa kagubatan. Hinahabol siya ng mga sundalo at hari ng kaaway. Dumating si Yen sa isang lugar at huminto. May mga sundalong Yen na nagtatago sa mga puno. Pagkatapos ay sabay-sabay silang umatake sa kalaban. Matindi ang laban ni Yen at King. Tinalo siya ni Yen. Iniwan ni Yen ang hari na buhay. Pagkatapos ay aalis siya sa kahariang ito. Nang maglaon ay pinaalis si Sumidi at ang kanyang mga kawal sa kaharian. Ngayon lahat ng tao sa kaharian ay nag-iisip na si Yen ay may lahat ng mga kwalifikasyon upang maging isang reyna. Naghahanda na rin si Yen para sa kanyang koronasyon. Naalala ni Yen ang oras na kasama si Cheyenne. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Noon lang sinabi ni Mayong na si Cheyenne ay bagong mandirigma. Ang New Moon Warriors ay mga bayani sa digmaan. Sinabi niya na hindi sila natalo sa anumang labanan. Pagkatapos ang lahat ay dumating para sa koronasyon ni Yen. Pagkatapos ay sinabi ni Yen doon na hindi ako ang magiging reyna ng kahariang ito. Si Mighty Yen ang magiging hari. Nasa Mighty Yen ang lahat ng kwalifikasyon ng isang hari. Magugulat ang lahat ng naroon kapag marinig ito. Hindi mo kalaban kay Yen, pumayag si Mighty Yen sa kanyang koronasyon. Ngayon ay naging hari na si Mayong. Sinabi ni Yen na wala akong kagalakan sa pamamahala sa kaharian. Magiging masaya lang ako kapag kasama ko ang taong nagmamahal sa akin at iniwan. Matapos marinig ang sinabi ni Yen, hindi na hamarang si Mayong. Lumapit si Yen kay Xian. Nakaupo na si Xian sa ginawa niyang hot air balloon. Umupo din si Yen sa lobo na iyon. Sinabi niya kay Xian na gusto kong gugulin ang buong buhay ko kasama ka. Nang gabing iyon ay pareho silang gumugol ng pribadong oras. Sa kabilang banda, nakilala ni Sumidi ang isang gumagawa ng lason. Ibinigay ng lalaki ang lason kay Sumidi at sinabing walang nakahanap ng panlunas sa lason na ito hanggang ngayon. Kinuha ni Sumidi ang lason na ito para gamitin sa kanilang mga sandata. Nalaman ni Mayong na sinasalakay ni Sumidi ang kaharian. Sinabi ni Teng kay Mayong na dagdagan natin ang pagtatanggol sa kaharian, nag-aalala si Mayong kay Yen. Kaya pinuntahan niya siya, doon niya kinuha ang taybak ng bagong buwan. Pagkatapos ay lilipad ang lahat ng mga ibon doon. Napagtanto ni Xian na may kumuha ng espada. Tapos lumapit si Xian kay Mayong. Maya-maya ay inaatake siya ni Mayong dahil para malaman kung New Moon Warrior ba talaga si Xian o hindi, tapos nag-away silang dalawa ng matindi. Inamin ni Mayong ang pagkatalo matapos makita ang galing ni Xian sa pakikipaglaban, saka napagtanto ni Mayong na si Xian ay isang bagong Moon na mandirigma, tsaka iniisip niya na mapoprotektahan din ang Yen. Sinabi ni Mayong kay Xian ang tungkol kay Sumidi at hiniling na tulungan sila, pagkatapos ay bumalik siya sa kaharian, tahimik ang buong kaharian. Tapos hindi maintindihan ni Mayong ang nangyayari dito. Sa sandaling iyon ay pinalibutan siya ng mga sundalong Sumidi. Inihagis ng isang sundalo ang pinutol na ulo ni Teng patungo sa Mayong. Ngayon napagtanto niya na sinalakay ni Sumidi ang kaharian. Inatake ng hukbo ng Sumidi ang hukbong Teng gamit ang mga sandatang lason. Kaya naman namatay ang hukbo ni Teng. Gayunpaman, si Mayong lamang ang handang umatake sa kanila. Ang mga sundalo ni Sumidi ay bumaril ng mga palaso sa kanila. Ngunit ang ilang natitirang mga sundalong Teng sa kaharian ay nagpoprotekta kay Mayong. Sa kabilang banda, sasalakayin din ng hukbo ng Sumidi si Yan Xian. Pagkatapos ay pareho silang nakikipaglaban sa mga kaaway. Maya-maya lang ay tumama si Xian ng may lason na palaso. Si Yang Datian ay takot na takot. Pagkatapos ay sinabi ni Xian na pumunta ka upang iligtas ang iyong kaharian at si Mayong. Ayaw iwan ni Yen si Xian sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Xian na gagamutin ko ang aking sugat, dapat kang pumunta sa iyong kaharian pa rin. Ayaw man ni Yen na pumunta, doon siya nagpupunta. Kinabukasan, nag-iisa si Mayong na pumunta sa larangan ng digmaan para makipaglaban sa mga sundalong Sumidi. Dahil lahat ng mga sundalo niya ay namatay sa pagsisikap na iligtas si Mayong. Nag-iisang lumaban si Mayong ng buong kabayanihan laban sa mga sundalong Sumidi. Kahit na marami siyang nasugatan, tinanong niya si Sumidi na lalaban ka ba sa akin. Alam ni Sumidi na mas makikipaglaban si Mayong kaysa sa kanya. Kaya pinaponte niya ang kanyang mga kawal para salakayin si Mayong. Samantala, pumunta si Yen doon, at tinanong si Sumidi kung bakit mo ito ginagawa. Para dyan sinasabi niya na gusto kong maging hari. Sinasabi rin niya na pinatay ko ang iyong ama. Galit na galit si Yen matapos itong marinig. Mamaya may matinding laban silang dalawa. Pagkatapos ay ibinaba ni Sumidi si Yen. Bago niya ito mapatay, bumunot si Yen ng sibat sa kanyang tagiliran at sinaksak si Sumidi sa lalamunan. Nang makita ang pagkamatay ni Sumidi, ang kanyang hukbo ay natarante at inihagis ang kanilang mga sandata. Namatay si Mayong dahil sa matinding pinsala.
Si Xian naman ay namatay din. Tapos sobrang umiyak si Yen. Inilagay ni Yen ang katawan ni Xian sa isang hot air balloon at ipinadala ito sa langit. Ngayon si Yen ang reyna at namumuno sa kaharian. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.